Hi po, Sir Van. Share ko lang po yung story ng kapitbahay namin. Actually, tatay po siya ng best friend ko. Tawagin niyo na lang po pala ako sa pangalang ni Vel. Third year high school po kami nung mamatay yung tatay ng best friend ko. Naitago na lang natin sa pangalang Lenlen. Ang sabi po ng lola ko ay kulam daw ang dahilan ng pagkamatay niya. At ganito daw ang nangyari. Bata pa daw po noon si Uncle Thomas, yung tatay ni Lenlen. Masipag at mabait. Magaling ding makisama, kaya maraming kaibigan. Sa araw po ay nag-aararo siya at sa gabi naman ay nangingisda. Hindi ko po tanda kung ilang taon si Uncle Thomas nung mangyari yon. Matagal na rin kasing nakwento ng lola ko, kaya di ko na masyadong tanda ang mga detalye. Nung araw daw po na yon, ay malakas ang ulan, pero nag-aararo pa rin si Uncle Thomas. Kailangan niya kasing makaipon ng pera dahil malapit ng mga nakangasawa niyang si Auntie Chayong. Ang mga binanggit ko nga po palang pangalan ay di nila totoong name. May pinsan po si Uncle Thomas. Third cousin yata sila ni Uncle Don. Close daw po sila, sabi ni Lola. Pero noong pong mga binata pa sila pareho, sabay silang nanligaw kay Auntie Chayong. At yun nga, si Uncle Thomas ang pinili niya. Ikinasal sila at nagkaroon ng mga anak. Okay pa rin naman daw po yung samahan ni na Uncle Thomas at Uncle Don after nung kasal. Ninong pa nga po ng panganay na anak ni Uncle Thomas si Uncle Don. So yun nga po, that day daw na malakas ang ulan, nakita ni Uncle Don si Uncle Thomas na busy pa rin sa pag-aararo. Tapos nakita daw po niya na kahit hirap ay masaya pa rin si Uncle Thomas. Saka daw siya nakaramdam ng inggit sa pinsan niya. To make the story short, naglasing daw si Uncle Don. Niyaya niya si Uncle Thomas pero tinanggihan siya dahil nga kailangan na niyang umuwi. Marami raw ang nakarinig sa banta ni Uncle Don. Ang sabi daw niya ay magbabayad si Uncle Thomas. Hindi daw yun sineryoso ni Uncle Thomas. May tiwala siya na hindi gagawa ng masama si Uncle Don dahil nga magpinsan sila. Tapos malapit pang magkaibigan. Days had passed. Nabalitaan nila na umalis si Uncle Don sa probinsya namin. Pumunta siya sa Mindoro. At ang bali-balita sa amin, marami daw mangkukulam doon. At itong si Uncle Don ay mayroon daw kakilalang mangkukulam. Matagal bago bumalik sa probinsya namin si Uncle Don. At nung time na bumalik siya, nagsimula nang magkaroon ng kakaibang mga sugat si Uncle Thomas. Gumagaling pero bumabalik ulit at yung amoy niya ay parang naaagnas na bangkay. Years had passed again. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Uncle Thomas. High school na kami noon at minsan ay hindi nakakapasok si Lenlen dahil nag-aalala siya sa tatay niya kapag sinusumpong ng kirot yung mga sugat niya. Dumami na po kasi yung mga sugat. Pasintabi po sa mga kumakain. Saka lumalaki. Yung ibang mga daliri sa paa at kamay ni Uncle Thomas ay napudpud na hanggang sa halos kalahati na lang ng kaliwang paa niya ang natira. Wala pa pong 500 meters ang layo ng bahay ni na Lenlen sa bahay namin. Kaya dinig na dinig namin ang bawat iyak at sigaw ni Uncle Thomas gabi-gabi. May mga lumalabas din na mga uod sa sugat niya. Ang sabi nga ng matatanda sa amin, buhay pa raw si Uncle Thomas pero sinisimulan na siyang kainin ng mga uod. Mabait po si Uncle Thomas. Tuwing nasa kanila ako ay palagi niya akong binibiro. Para ko na rin po siyang tatay kasi lumaki po ako sa lola at lolo ko. Then nagsimula na rin tumindi ang amoy na nagmumula sa mga sugat niya. Nilayuan na rin siya ng dati niyang mga kaibigan dahil hindi matagalan ng amoy. Nagpagawa si Uncle Thomas ng maliit na kubo. Ilang metro ang layo mula sa bahay nila. At doon na siya nagstay. Naawa rin kasi siya sa mga anak niya na apektado na pati pag-aaral. Wala kasing gabi na hindi umiyak si Uncle Thomas. Tuwing gabi lang po sinusumpong ang matinding kirot sa mga sugat niya. Dahil sa dami ay hindi na niya alam kung alin at saan ang una niyang hahawakan. Pinatingnan na nila sa maraming doktor pero walang nangyari. Hindi matukoy ang dahilan ng sugat. Then pinatingnan sa magaling na albularyo. At ang sabi ay kulam daw. Masyado raw malakas yung mangkukulam
kaya hindi kayang talunin ng albularyo. One time, may pumuntang mangyan sa kanila. Mangyan is an ethnic group po from Mindoro. Tiningnan niya ang mga sugat ni Uncle Thomas. Yung mangyan po na yun ay magkukulam din. Pero ang sabi niya ay hindi daw niya kayang i-reverse ang kulam. Ang makaka-reverse lang daw nung kulam, yung mismong taong nag-utos doon sa mangkukulam. Bawiin niya daw ang kulam, pero hindi daw yun gagawin ng nagpakulam dahil mapupunta sa kanya ang kulam kapag binawi niya. March 20, 2003, nung tuluyang bumitaw si Uncle Thomas. Namatay siya dahil na rin sa dami ng naging komplikasyon ng mga sugat. At nung araw na nawala siya, maraming itim na insekto ang nagliparan sa bahay nila sa unang gabi ng burol. Alam ng marami na si Uncle doon ang may kagagawa ng lahat. Pero sadya yatang malaki ang galit niya kay Uncle Thomas dahil andun siya sa unang gabi ng lamay. May mga tao po pala talaga na kagaya ni Uncle doon na maruming maglaro. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo. Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Marisa at taga Iloilo po ako. Sa ngayon po ay nandito ako sa Manila at nagtatrabaho. Ito pong kwento ko ay matagal nang nangyari. 8 taon na po to be exact. Nagtatrabaho po ako noon sa isang factory bilang isang clerk. Doon ko po nakilala si Ryan. Kagaya ko ay isa rin po siyang clerk. Mabait po si Ryan at palabiro, kaya mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. Bale, naging magkaibigan po kami. At meron pa po kaming 2 pang naging kaibigan, si Clara at Maylin. Noong una ay okay naman po kami. Masaya pong kasama yung 3. At kahit nag-iisang lalaki lang si Ryan sa grupo namin, ay komportable naman siya sa amin. At ganon din kami sa kanya. Mahigit 1 taon na po kaming magkakaibigan. Nung biglang magparamdam sa akin si Ryan na gusto niya akong ligawan. At sa totoo lang ay gusto ko rin naman si Ryan. Hindi naman kasi mahirap magustuhan ng isang kagaya niya. Pero hindi ko in-expect na liligawan niya ako. Kasi akala ko nung una ay si Maylin ang gusto niya. Mas close kasi silang 2 at pareho pang taga Siquijor. Mas nagkakaintindihan sila dahil pareho sila ng language na gamit. Hindi uso sa akin ang pakipot, Sir Van. Kaya sa pangalawang date namin ni Ryan ay sinagot ko na siya. Hindi si Ryan ang una kong boyfriend, kaya kahit paano ay may karanasan na ako. Tawagin mo na ako ng kahit anong pangalan o ng mga listeners mo. Ayos lang sa akin, Sir Van. That same night na sinagot ko si Ryan, ay may nangyari kaagad sa amin. Lakas makasasilip, diba? Pero wala eh. Yun kasi ang paraan ko talaga para may paramdam ang pagmamahal ko, kahit sa 3 ko pang naunang boyfriend. Fast forward, nung naging kami na ni Ryan, syempre active na ulit ang sex life ko. At alam yun ni Clara at Maylin. Hindi naman kasi ako naglilihim sa kanila. Tapos si Ryan, nagsimula ng dumistansya kay Maylin. Ang katwiran niya kasi, hindi na daw dapat dahil boyfriend ko na siya. Though nakakasama pa rin naman siya sa mga group night outs. 2 months na kami ni Ryan nung nagsimula na rin lumayo si Maylin sa amin. Hanggang sa bigla na lang siyang nag-resign sa trabaho niya at umuwi siya sa Siquijor. Nagilty pa ako nun, Sir Van. Feeling ko kasi ay inagaw ko sa kanya si Ryan. Kaya para makabawi, ay nag-leave ako sa trabaho ko at sinundan ko siya sa Siquijor. Ayaw sumama ni Ryan kasi marami daw siya gagawin, kaya si Clara na lang ang niyaya ko. Moving forward, nakarating na po kami ni Clara sa Siquijor. Medyo nahirapan pa kami na hanapin yung lugar ni Maylin kasi nasa maliit na baryo sila. Pagdating namin sa kanila, ay hindi niya kami pinatuloy. As in, pinagtabuyan niya kaming 2 ni Clara na para bang minsan sa buhay niya ay hindi niya kami naging kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang kalaki ang galit niya sa akin. Wala kaming nagawa ni Clara kundi umalis. Naghanap kami ng matutuluyan at kinabukasan din ay bumalik kami sa Manila. Pero hindi ko in-expect yung madadatnan kong balita. Isinugod daw si Ryan sa ospital
dahil sa pananakit ng tiyan. Pumunta kaagad kami ni Clara doon at sakto naman pagdating namin doon ay sinabi ng doktor na pwede na daw ilabas ang boyfriend ko. Food poisoning daw ang dahilan. Ilang araw ang lumipas at nakabalik na rin kami sa trabaho. Tanghali noon, lunch break namin, nung bigla na lang nagsuka si Ryan. Tapos nawalan siya ng malay. Dinala namin siya sa klinik ng company. Ang sabi ng doktor ay nalamigan lang daw. Gusto ko sanang magreklamo noon dahil grabe naman yung epekto. Nawalan talaga ng malay si Ryan. Nagising si Ryan ng pasado 2:00 ng hapon. Pero iba na siya. Panay ang suka niya. Kaya isinugod na namin siya sa ospital. Ilang araw din kami nagstay doon sa ospital. Tapos nung araw na yon, umuwi ako sa inuupahan namin ni Clara na maliit na apartment para magpalit ng damit kasi may pasok pa ako sa factory. Dumating ang nanay ni Ryan galing sa Siquijor at siya ang naiwan sa ospital para magbantay. Pagdating ko sa office ay may puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng mesa ko. Binuksan ko yon at binasa. Kung hindi ka magiging akin, ay hindi rin siya makikinabang sa'yo. Yun ang nakasulat, Sir Van. At alam kong dugo ang ginamit na pangsulat doon. Natakot ako noon. Tapos naalala ko si Ryan. Umabsent ako sa trabaho at bumalik sa ospital. Pero hindi ko na naabutang buhay si Ryan. At ang sabi ng nanay niya ay sumuka daw ng mga insekto si Ryan bago siya tuluyang binawian ng buhay. Saka ko naalala yung sulat. Nanginig ang katawan ko noon. Namatay si Ryan ang dahil sa akin. At si Maylin, hindi siya kay Ryan may gusto. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin ang nangyari. At pagkatapos ni Ryan, hindi na uli ako pumasok sa bagong relasyon. Natatakot na ako na baka maulit uli ang nangyari. Ramdam kong nakamatyag pa rin si Maylin sa mga galaw ko. Dahil minsan ay may nakita akong babae na nakatayo sa labas ng bagong apartment na inuupahan namin ni Clara. Mabuhay ang channel nyo. Hello po, Sir Van. Ako po si Chris. Sisimulan ko na po ang kwento ko. Yung jowa ko po ay taga-probinsya at fiesta daw sa baryo nila, kaya niyaya niya akong sumama. Pumayag naman ako agad kasi kung sakali, first time ko yun na makaka-attend sa fiesta ng isang baryo sa probinsya. Excited ako kasi na-imagine ko agad yung mga fiesta na nakikita ko sa movie. Excited ako kasi na-imagine ko agad yung fiesta na nakita ko sa movie na Isberhel dati at ng iba pang action stars. Yung may mga reyna, sayawan, may banda at palaro, tapos maraming banderitas na nakabitin sa mga kalsada. Nangyari nga pala ito noon pang 1994. Ayaw akong payagan ni Mama na ako lang, kaya ipinagpaalam ko si Mimi sa nanay niya. Best friend ko nga pala si Mimi. Mabuti na lang at pinayagan naman siya agad. Palibhasa, pareho kaming laking Manila ni Mimi. Excited din siya na kagaya ko. Nagplano pa kami ng mga gagawin namin pagdating sa probinsya ng boyfriend ko sa Romblon. At una sa bucket list namin, ang maligo sa dagat. Natigil ang biyahe ng eroplano nun sa Romblon. Politics thing. Sumakay kami ng bus mula Manila hanggang sa Batangas. Tapos mula doon ay sumakay kami ng barko. Tapos sumakay naman kami ng jeep nung nakarating kami sa pier. Masaya ang buhay sa probinsya. Simple lang, pero sobrang bait ng mga tao. Feeling ko nga ay mga artista kami ni Mimi nung dumating kami sa bahay ng boyfriend ko. At ang isa sa hindi ko makakalimutang alaala ay nung may nangharana kay Mimi. Legit yung kilig ni Mimi nun kasi iba pala kapag personal kang hinarana kesa yung nababasa mo lang siya sa libro. Biniro ko pa ang boyfriend ko nun na gusto ko ring haranahin niya ako na ginawa naman niya nung sumunod na gabi. Yung nangharana kay Mimi ay anak ng kapitan ng baryo ng boyfriend ko. At nung naligo kami sa dagat ay kasama namin siya. Hindi lang siya nagustuhan ni Mimi kasi nga may kayabangang taglay sa katawan. Tapos nung sumunod na araw ay nakilala ni Mimi ang kaibigan ng boyfriend ko. At unexpectedly, nag-click sila.
So syempre, hindi yun nagustuhan ng mayabang na anak ng kapitan ng baryo. Ang hindi namin alam ay may alam pala sa kulam ang nanay niyang konsentidor. 4 na araw na kami ron sa baryo nung nagsimula nang makaramdam ng pananakit ng ulo si Mimi. At dahil uso pa ang albularyo noon, ay pinatingnan agad namin ng kaibigan ko. Tinanong kami kung sino daw ba ang mga nakasalamuha namin simula nung dumating kami roon. Kaya sinabi namin na yung anak ng kapitan ng barangay. Ang sabi ng albularyo ay bago lang ang kulam at hindi ganoon kalakas, kaya pwede pang maibang sitwasyon. Inutusan niya kami na maghanap ng ilang kakailanganing halamang gamot na gagamitin daw niya. Sinunod naman namin. Pagkalipas ng 2 araw, ay bumalik kami roon sa albularyo. Sinumpong na naman kasi si Mimi sa sakit ng ulo. To make the story short, naging okay si Mimi pagkatapos ng ilang gamutan. Hindi kami agad nakabalik ng Manila, kagaya ng pangako namin sa parents namin dahil sa nangyari kay Mimi. Inassure na lang namin sa kanila na okay si Mimi at kailangan na lang ng pahinga. Salamat po sa pagbabasa. Siya nga pala, ang asawa ni Mimi ngayon ay yung kaibigan ng boyfriend ko na naging asawa ko na rin. Magulo ba? Basta, salamat uli. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. Kung babati pa ba ako o diretso kwento na. Ako po si Marjun at babae po ako. Tunog lalaki lang ang pangalan ko. Ewan ko pa sa nanay ko. So yon, yung lola ko po kasi ay pinuno yata ng samahan ng madadamot. Kasi siya lang ang kilala ko na ultimo bunga ng bayabas ay ipinagdadamot pa kahit sa amin ng mga apo niya. Di baling mabulok o ubusin ng mga ibon, basta bawal kaming kumuha. At ang kadamutan ni Lola ang naging dahilan ng lahat. Masipag po kasing magtanim si Lolo, kaya yung bakuran nila, puno yun ng iba't ibang bungang kahoy. Tapos yun nga, silang 2 lang ang nakatira doon. At kapag nagkasabay-sabay ng bunga, hindi naman nila kayang ubusin. Pero ayaw pa ring mamigay ni Lola. Tanda ko pa nga na hinabol niya ako ng pamalo nung makita niya akong umakyat sa punong santol. Ayaw mamigay Naglalaglagan lang naman at nabubulok. Hay nako. Isang araw, may isa kaming kababaryo na pumunta sa bahay ni na Lola. Nanghihingi ng bunga ng papaya kasi wala raw silang ulam. Ito naman ay kwento lang ng lolo ko pagkatapos mamatay si Lola. Madamot nga. Hindi siya namigay. Kahit isang maliit na bunga lang. At ang malala pa, ay hindi na nga siya namigay. Ang dami niya pang sinabi dun sa nanghihingi. Tapos pumasok na sa loob ng bahay si Lola. Yung humingi hindi pa pala umalis. Hinintay niya munang makapasok si Lola. Saka siya pumasok sa bakuran at nanguha ng papaya. Ang hindi niya alam ay may sipsip na nakakita sa kanya at nagsumbong kay Lola. Yung lola kong madamot, galit na galit. Ipinabarangay yung tao at talagang ipinahiya niya roon nang dahil lang sa isang pirasong papaya. Ang sabi daw bakit hindi magtanim nang merong aanihin. Ang mas matindi, pinabayaran pa yung papaya kasama ang danyos perwisyo daw. Medyo may impluwensya si Lolo sa amin dahil sa mga lupa niya. Yung pinagtayuan kasi ng simbahan ay lupa ni Lolo. Pati yung lugar kung saan may pasabong tuwing fiesta ay pag-aari din ni Lolo. Wala na ngang pambili ng ulam yung tao. Hihingian pa niya ng danyos perwisyo. Naawa yung kapitan kaya pinahiram ng pera pambayad kay Lola. Ang 1,000 noon ay malaking halaga na. Nagtanim pala ng galit yung tao kay Lola. At oo nga pala, nakalimutan kong banggitin na kilalang mangkukulam yung taong yon. Pero wala daw pakialam si Lola. Kasalanan naman daw nung tao kung bakit sila umabot sa ganon. Lumipas ang 3 buwan at medyo nakalimutan na ng lahat yung nangyari. Pero si Lola, galit pa rin. Tuwing nakikita niya yung tao ay sinasabihan niyang magnanakaw. Nung araw daw na yon, nagsimba pa si Lola. Tapos paglabas niya, nakasalubong niya yung tao. Sinabihan niya uli na magnanakaw.
Hindi na raw nakatiis at sumagot na kay Lola. Kagagaling niyo lang po sa loob ng simbahan, pero yung ugali niyo po, hindi gawain ng makadiyos. Lalong nagalit si Lola at pinagsisigawan yung tao. Pagka-uwi ni Lola ay bigla siyang nilagnat. Tapos may tumubong mga pantal sa kanya, hanggang sa mapuno ang buong katawan niya. Nagtubig din yung mga pantal at naging sugat. Nung tingnan ng albularyo, ay sinabi niya matindi daw ang galit ng kumukulam kay Lola. Wala na raw siyang magagawa para labanan yung kulam. 3 araw after ng biglang pagkakasakit ni Lola, na ang sabi ay gawa raw ng mangkukulam, namatay si Lola. Pero bago siya namatay, ay halos sabay-sabay na nalagas ang mga bunga ng papaya nila. Nung oras na yon, alam na ni Lolo kung sino ang may kagagawan. Pero wala na rin siyang magawa. Lalo pa nga at saksi din siya sa mga kasamaan ni Lola. Inilibing si Lola. At nung araw ng libing niya ay nakita raw ni Lolo yung tao na nakatanaw sa kanila habang ipinapasok ang kabaong ni Lola sa loob ng nicho. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa ang sulat ko. God bless po.